Hello mga kaibigan, tugtog tayo. Welcome po sa ating video. Kung ikaw ay isang musikero o may banda ka, napaka-importante na nadidinig mo yung mga tugtugan ng mga kasama mo sa banda. So kung ikaw po ay nasa stage, usually may mga speaker doon sa stage na nakatutok sa mga musician. Tawag dito ay monitor speaker or floor monitor dahil nasa floor sila. Ang purpose niya ay para marinig ng mga gitarista, ng drummer, yung kanilang tinutugtog dahil napaka-importante po niyan. Pag hindi mo nadidinig yung tinutugtog mo at tinutugtog ng mga kasama mo dahil maingay yung audience, maingay yung house speaker, hindi po kayo magkakasabay-sabay. Magiging pangit yung tugtugan nyo. Kaya importante na nadidinig nyo yung inyong tinutugtog at nadidinig nyo yung tugtugan ng mga kasama nyo. Pero, unfortunately, hindi lahat ng venue may mga pinoprovide na mga floor speaker o mga floor monitor. Diyan mga kabanda, umaangat, diyan nagsishine ang tinatawag natin na IEM system o yung in-ear monitoring system. So, kaya tinawag siyang in-ear kasi nasa loob siya ng tenga. Kaya tinawag siyang floor monitor kasi nasa floor siya. So, ano bang disadvantage ng floor speaker? Kasi prone siya sa feedback. Katulad ng nasabi natin nung una, hindi lahat ng venue may floor monitors. At yung feedback, hindi may iwasan yan. Kasi kapag yung ating singer, yung vocalista natin, may hawak na mic, at naitutok niyan sa floor speaker, sigurado feedback yan. Ang kagandahan ng in-ear monitor, lahat ng mga member ng banda nyo, may kanya-kanya kayong earphone. Doon nadidinig yung tugtugan mo. Pwede mong i-mix yung gitara mo yung pinakamalakas, tapos naka-background sila. Tapos bawat miyembro ng banda nyo, may sarili ding mix na nadidinig. So very customizable siya. So yun yung advantage ng in-ear monitor system. So may mga in-ear monitor na saksakan ng mahal, pero maganda talaga yung quality niya, maganda yung performance niya. Dahil mahal siya, maganda dapat yung performance niya. Meron naman nabibili sa dyan sa tabi-tabi na mura nga, pero kapag ginamit mo na, pangit yung quality ng sounds, yung distance, napuputol. So mura at pangit. So buti na lang, may mga product na lumalabas na hindi naman ganun kamahal, pero okay na okay yung performance niya. Walang cut, walang drop, at maganda pa rin yung quality ng tugtugan. And for this video, good news mga kabanda, meron tayo ngayon ditong IEM system na pinadala sa atin ng Phoenix Pro, kung saan ito yung ating tetestingin. So check natin to, i-unbox natin to. Ano ba ang kasama doon sa IEM monitoring system package nila? At paano ba gamitin, paano i-set up, at overall, tingnan natin kung ano yung kanyang performance. Okay, sa mga hindi nakakakilala sa Phoenix Pro, sila po ang nagpo-provide ng mga high quality products. So mostly wireless. So meron silang iba't ibang product. Wireless microphone systems, meron silang, ito nga yung product natin, ang in-ear monitor system. Bukod dyan, meron din silang audio mixers, tapos yung mga antenna system, pang boost ng signal. Yung mga antenna system nila works perfectly dito sa mga IEM natin, mga wireless. Meron din silang mga wireless instrument system or instrument system na lang. Ibig sabihin, yung mga drum mics, mga instrument for mga microphone for instruments. May drum mics, speaker, may siguro acoustic mics, yung mga acoustic guitar mics, at marami pang iba. Ito, unbox muna natin and then isa-isahin natin pagkatapos. Bracket. Receiver. Ay dalawang antena.
receiver. 1, 2, 3, 4 na headset. Ayun, okay, para sa part na ito ng ating video, ipapakita natin sa inyo kung paano ba i-operate, paano ba i-set up yung ating Phoenix Pro. So, meron tayo dito sa likod na 4 na channel. So, channel 1, channel 2, nandito din yung ating input power, channel 3, saka channel 4. So, yun yung part. Ito, clip to para dun sa power cable, dun sa adapter cable. Okay, meron din tayo ditong antenna. Ayan, kinabit na natin. So, kung hindi ka gagamit ng rack, pwedeng ito na yung pinaka-antenna mo. Pero kung gagamit ka ng rack, kung ito ikakabit mo sa rack, meron tayo ditong extension. Ayan. So, ikakabit mo lang itong extension na to dito. And then, sa harap ng rack, yung ating rack na kit, meron siyang kabitan. Ayan. Dito mo ilalagay ngayon ito. So, kung naka-rack mount ka, dito ngayon ilalagay ito. So, provided lahat ng ating mga screws. Tapos, dun mo na ngayon ikakabit itong ating antenna. Ganun lang. Basic. So, nakakit siya dyan dito. Kung naka-rack mount siya. Alright. So, ito yung ating front. So, lalagyan natin siya ng power. So, dito makikita nyo rin yung 4 na section. So, ito yung power. Pe-press nyo siya ng 1-2 seconds. And then, meron tayo ditong volume ng channel 1, channel 2, channel 3, saka channel 4. So, kanya-kanyang channel, meron siyang independent volume. Tapos, meron siyang groupings. At meron siyang mga sync button. So, dito sa sync button, imamatch natin itong receiver. So, bumili ako ng battery kasi sabi sa box, provided yung 8AA pero wala akong nakita. So, shoutout kay Phoenix Pro. Nagkaroon yata ng mix-up. So, yan. Meron na tong power. Ayan. So, paano siya i-turn on? Clockwise mo lang. Ayan. So, meron na siyang power. Mamaya, isi-sync natin siya with the unit. So, basically, ang parts niya, ayan. So, makikita nyo dito kung anong channel. Dito naka-assign siya is 10. Sa group 5, tapos, makikita nyo dito kung gaano lakas yung battery. At yung signal ng RF. Mamaya, makikita natin yan. So, ito yung IR. Nakita nyo yung IR. Itatapat nyo siya dito sa IR neto para mag-sync siya doon sa channel na nakaset. Okay, so lagyan natin siya ng power. Naka-ready na yung ating power. Ilagay natin yung power. Okay. So, once nandun siya, press mo lang ito ng 1-2 seconds. Magbo-boot up na siya. Ayan. Okay, so makikita nyo ngayon dito. Ito yung group 1, channel 1. Nakaset siya. Initial setting. Group 5, channel 10. Group 8, channel 1. And then, group 10, channel 5 nakalagay. So, yun lang yung assignment. So, pag pinress mo itong group 1, makikita mo, pwede mong baguhin. So, yan. So, paano mag-sync? So, kukuhanin natin ngayon to. So, kung gusto nyo siyang isync sa number 2, halimbawa, sa channel 2, ito yung channel 2, isisync mo siya sa channel 2, which is group 4, channel 10. So, pipindutin mo lang yung sync 2, and then itatapat mo lang yung unit. So, makikita mo yan. Yan ay channel 10, group 5, diba? Ito, group 4. So, sync. Tapat. Hintayin mo lang mawala yung sync na blinking. Or baka okay na yan. Ayun, nakita mo? So, group 4, channel 10. So, ibig sabihin, kung ano man yung output na lalabas sa ating channel 2, madidinig natin sa headset nito. Ganun lang kasimple. So, meron pa tayo isa ditong unit. Power natin. Ito naman ay naka-group 1, channel 1. So, kung gusto natin siyang isync dito sa group 10, channel 5, press natin itong sync 4. Ayan.
Ayun. So, sync na siya. Kung ano ngayon lalabas dito sa channel 4 natin ng transmitter, madidinig natin dito sa channel 4 ng receiver. Okay? Ganun lang kasimple. Ngayon, pag-aralan natin yan yung nasa likod. Off na natin muna to. Press mo lang, 1-2 seconds. Para sa back, dito tayo may pag-aaralan. Tanggalin natin yung antena. So dito, pwede kang iba't ibang setup ang pwede mong gamitin. So again, meron tayong left and right. So nakalagay siya left and right, pero dahil ano naman tayo, mono wireless IEM to, so hindi talaga siya stereo. So yung left and right, hindi siya talaga siya left and right. So pwede kang maglagay ng input 1 at input 2. Ganon din sa channel 2, channel 3, channel 4. Ngayon meron tayo ditong tinatawag na loop out. Ibig sabihin yan, yung output nito pwede nating ipasa dito. Usually, dahil yung ating unit, ang gagamitan natin nito is itong ating Zoom R20. So ang output niya bale is isang phone output lang. So meron tayong phone output. Meron tayo dito sa main speaker. So yung phones ang gagamitin natin. So isa lang siya. So ibig sabihin i-share niya yung output sa lahat ng channel. So ganito yung setup niya. Okay? So yung output, i-input natin yung galing sa phones sa ating mixer sa isang input. And then yung loop out, i-input natin dito sa ating channel 2. Yung loop out ng channel 2 sa channel 3. Loop out ng channel 3 sa channel 4, and then yung isang output niya pwede nating ilagay ngayon sa kung meron mang monitor speaker dun sa stage. So ibig sabihin lahat ng output ng R20 common sa lahat ng channel. So yun yung isang setup. Ngayon kung yung mixer mo ay may multiple auxiliary out, so ibig sabihin channel 1 to channel 8, halimbawa man kung ilan man yung auxiliary out, pwede nyo ngayong i-assign yan bawat isang channel. So, halimbawa yung ating dating Zoom Live Track L12, meron siyang 8 yata or 12 na output auxiliary. So, yun, bawat isang member, pwede nating inputan yan. Pwede ngayon silang magkaroon ng kanya-kanyang individual mix. Pero basically, yung ating Zoom R20, isi-share natin yung output nung phone. And then, isi-share natin yung output sa lahat ng channel. Yung last one sa monitor speaker, sa stage kung meron man. And then, yun na yun. So, magkakaroon na kayo ng sarili-sarili nung channel. Okay, mga kabanda. Ganun lang kasimple. Napakadaling i-operate. So, kung gusto nyo subukan, available siya sa kanilang website. Wala akong link. So, pwede kang mag-direct doon. Or pwede ka rin pumunta sa Lazada. Meron silang official Lazada store. Lalagay natin siya sa description sa ibaba. Thank you for watching.